yung ginamit yung puhunan sa inyo pong negosyo? Kami mag-asawa, meron kami at least mga 500,000. Kasi ang puhunan namin bawat isang 180. Tapos nagpagawa kami ng poultry, it's around mga 150. Sa amin, ang puhunan namin hinawakan na pinili is 500,000. Saan niyo po kinuha yung ginamit niyo pong puhunan mo? Actually, yung puhunan na yun, bago kami mag-asawa, meron kaming konting tipo na. Plus dati, nasa tracking business pa kami ko. Yung truck na yun, binenta namin, tapos yun ang ginawa namin circulating fund. Yun namin kinuha yung lahat ng kakailanganan namin para sa pagpapatay ng housing. Plus yung magiging capital namin. Yun na yun. Tanong ko lang din po kung ano po yung mga challenges o yung problema na kinaharap niyo po bago kami mag-umpisa po sa negosyo. Challenges. Siyempre, ang number one na naging problem namin, pareho kasi kami malayo sa linya ng anak po namin. Yung husband ko is mechanical engineer. Ako naman physical therapist. Yung linya ng aming hanap buhay na pinasok ay wala dun sa pinagtapusan namin. Pero dahil nga yung aking father-in-law ay nasa linya ng poultry business, unti-unti namin pinag-aralan. Yun lang, syempre, hindi mo lahat mamamaster yung gamot, yung mga sources, yung feeds, at saka hindi mo pa gamay yung maghahanap ka pa ng mga tauhan na talagang marunong na. Siguro yun ding environment. Siyempre marami kami mga kapitbahay dito na makatakot na malay mo magreklamo sila. Pero ano naman, little by little, we go through it na ano naman namin, na overcome naman namin. Paano hanggang ngayon, nakatayo pa rin namin yung poultry namin. Eh yung ngayon po, na kasalukuyan na kayong nag-aalaga ng manok, ano po yung problema niyo po na naharap? Ako, sa ngayon, number one sa kasalukuyan, at present, ang kinakaharap namin problema is yung presyo. Kasi sa ngayon, maraming imported na mga manok. Yung mga backyard ang unang-unang ina-apekto ng presyo. Kasi, syempre, marami nang lumalabas na mga imported. Ang ipapatronize ng iba, yung mga imported. Kaming mga backyard ang nasasalanta. At saka isa pa maraming mga sakit na nag-i-exist ngayon. May birds flu, actually na-apekto kami ng birds flu. At yung iba pa mga existing na mga airborne diseases na nakaka-apekto dun sa pagpapalaki ng Kaya yun, isa yun. Ano po yung, bali yung sa negosyo niyo po, ano po yung napili niyong alagaan, saka ano po yung breed yun? Saka bakit po yung napili? Ang alaga namin talaga ngayon ay yung tinatawag nilang 45 days. Broiler ang inalagaan namin. Bakit namin ito inalagaan? Kasi ito yung mas sanay na. Kasi nga yung husband ko dati, yung father-in-law ko dati nasa Sandoval Corporation. So kahit pa paano, nagkaroon na kami ng mga contact sa mga yung kumukuha, yung mga bihero, may mga contact na kami. So minabuti namin na yun na lang ding broiler ang aming alagaan kasi meron na kaming mga kakilala para ma-market namin ng maayos. So kumbaga, madali nang magbiyahe kasi may mga kakilala na yung father-in-law ko. Tapos na na sa amin, na nalipat na doon sa husband ko, hindi kami mahihirapan na i-market dito. Tsaka dito sa atin, marami na rin mga local na kumukuha, mga nagtitinda ng mga manok sa mga baryo-baryo. So hindi mahirap mag-market. Ano po yung mga ginagawa niyo management practices sa pag-aalaga? Number one, yung syempre, pagkuha pa lang namin ng sisiw, pinaklasify na ng husband ko. Meron tinatawag na mga class A na sisiw. Hindi kami kumukuha ng mga class B na sisiw kasi nga nakakatakot yung palaki nun. Kasi ang susunod na preparation namin, yun ang kulungan mismo. Meron kaming brooding area, tapos may growing area yan. Kung saan sila, hanggang sa lumaki sila, meron kaming mga heater sa loob, may mga kailangang mga feeder, mga water. Lahat yun, pine-prepare namin bago pa dumating yung sisiw. Plus, yung pag-aalaga namin sa lona, merong mga tabing yan, kung kailangan ba ng sisiw ng init, kailan nila kailangan, plus the vitamins. Meron kaming mga gamot na hindi na namin dito kinukuha locally kasi meron kaming mga sources, meron kasi kaibigan ng husband ko na vet na nagdadala dito ng mga imported na medicines. So, hindi na, sa panahon kasi natin ngayon, hindi na advisable yung paggamit ng mga ordinaryo, no, kagaya ng mga panahon, gagamit ko lang ng Betracin. Oo, kasi ngayon, at saka lalo na, pag bulk yung alaga mo.
Dapat talaga magkaroon sila ng mga, hindi ko naman sinasabing yung imported lang ang ginagamit, no? Pero kasi iba na ang gamutan ng mga manok Para po sa ngayon. inyo. Oo, mas gusto namin yung kahit pa paano, konting, kasi ganun din eh. Minsan gagamit ka ng locally made, pero ang dami mong mauubos. So, gumamit ka na ng effective na, although it is imported, pero at least, sigurado nagagaling yung mga Ito na po yung last na tanong. Kung magkano po nyo nabibenta yung manok per piece? O meron po bang wholesale or retail yung po nagbibenta? Ganyan. Kung may kumukuha po ba sa inyo? Actually, ang pagbebenta namin, ang pagbebenta ng manok, for example, na dumating ka na sa harvest time na 45 days. Halimbawa, 45 days. Minsan kasi earlier, minsan naman, nag-extend ng araw. Pero pag dumating ka dun sa time na, for example, 45 days, pwede na siyang i-harvest, nasa prime size na yung manok. Ang presyuhan niya, depende kung anong circulating price. For example, kagaya ngayong pagkakataon na to, napakababa na presyo. Nasa 80 plus daw. So, most probably, yung mga grower ngayon talagang malulugi kasi ang mahal ng pagkain. Pagdating naman doon sa kung ito yung wholesale or retail, meron kaming mga contact from other places na talagang kumukuha sa amin regularly, wholesale. Merong mga retail, syempre hindi mo matatanggihan yung mga local dito sa atin. Yung mga sasakyan nakakatura-tura sila, kukuha. So, syempre mga nasa yung neighboring na lugar, syempre hindi mo matatanggihan. No? Nagbibigay din kami ng retail. Pero hindi kami nag-dress sa amin. Talagang live ko ina-out lahat ng kasi hindi rin namin kayang din asikasuhin. At saka marami namang kumukuha na nagtitinda sila. Kasi hindi na kami nag-dress. Puro live weight na din. Maraming salamat po na pinahagan niyo po kami interviewing para po sa amin. No problem. You are more than welcome. Thank you.